A day in my life as home-based caregiver here in Israel. Shalom kaberot! This is Mrs. De Guzman and welcome again sa aking panibagong vlog dito bilang isang OFW sa bansang Israel. Bukartab kaberot, and for today's video ay panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa at panibagong trabaho na naman. Samahan nyo na naman nga ako sa panibagong umaga. Tuwing umaga lang naman ako busy and share ko sa inyo ang isa sa routine ko tuwing umaga dito sa bansang Israel. So yun, nakita nyo nga kanina ay pinalakad ko si Lolo sa labas. Alalay ko siya doon sa kanyang likod or sa kanyang pants kasi yun lang yung pinaka-safe para hindi siya mabuwal. So ayun, nakita nyo naman hindi na nakakatayo si Lolo mag-isa at hirap na din siyang lumakad mag-isa. So pagkatapos ko siyang palakadin ay inupo ko siya at habang siya ay nanonood ng TV ay ako naman ay maglilinis ng rep. So yung rep naman namin ay hindi naman ganong mahirap linisin. So hindi naman din to buwan-buwan or linggo-linggo kong nililinis, madalang din naman. Kanina nga, pagkaupo ko kay Lolo ay nagpunas din ako ng kaunti doon sa sala and sinabihan ko siya na huwag siyang tatayo. Tawagin niya lang ako kung may kailangan siya dahil ako ay tutungo dito sa kitchen kasi maglilinis ako ng ref. Pagkatapos namin kumain ay nag-spray na din ako dito sa likodan namin kasi magwi-winter na at medyo tumataas na rin yung damo. Kailangan ay maagapan ko siya para hindi ako masyadong mahirapan. Parang pastime ko na din yan kasi wala naman akong ganong gawa. After nun ay kinaltilya ko na rin siya para maitapon kong mabuti. Hindi naman pressure yung paglilinis dito, unti-unti lang din. After nun, pagkalinis ko ay naupo ako ng kaunti at andyan pa rin si Lolo nanonood ng TV. Hindi naman ganong nakakapagod, sanay naman ako sa trabahong ganon. So habang ako'y naglilinis, nakabota nga rin pala ako para hindi masyadong malupa yung pa ako. Syempre bilang OFW at meron akong asawa sa Pilipinas, syempre hindi mawawala yung baby time, charot. So hindi mahalaga yan para sa akin. Sa yung magkausap kami ng asawa ko madalas or mahaba buong araw ay okay lang. So, hindi naman dapat magkasawaan sa bawat isa. So, ayan, ganyan ako kalambing sa asawa ko. Ganyan din yung irog ko. Kahit kami ay nasa malayo, kahit virtual kiss lang, nagkikiss kami sa cellphone. Tapos, syempre, kahit gano'n katibay na nanay, pagdating sa anak ko ay talagang umiiyak ako. Hindi naman nape-pressure yung anak ko. Sinasabi ko sa kanya kapag malungkot ako, pag hindi ako okay, at pinapaintindi ko sa kanyang mabuti yung dahilan kung bakit hindi ako okay. Syempre, kino-comfort din niya ako. Tapos, syempre, minsan ambisyosa ako at ayan, nangangarap na kasing ganda at kasing galing ni Marian Rivera. Charot lang. So, ayun, pampalipas oras lang, share ko lang sa inyo. Sana isabahin niyo pa ako dito sa buhay ko sa Israel. Bilang isang OFW na malayo sa pamilya, napakahirap na mag-isa, malungkot, syempre. Pero ako bilang isang ina, lagi kong sinasabi sa anak ko, pag hindi ako okay, sasabihin niya, Mami, huwag ka nang umiyak, ikikis kita, huwag ka nang malungkot. Napakahalaga na meron tayong nasasandalan at nahihingahan. At syempre, nagpapasalamat ako kasi yung asawa ko, nandiyan palagi para pakinggan ako kapag hindi ako okay kasi siya yung una kong tinatawagan sa lahat. So, ayun, sana ay subaybayan niyo pa yung buhay ko dito bilang isang OFW sa bansang Israel. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Bihitraot! Bye!